Gandhi, ano ang paboritong kanta ni L.A. Lopez? Alam namin yan, Supermart! Ready? A 1, a 2, a 3. Ang batang lumaki sa sinturon, hindi na lalaking mahinahon! Ala MJ, tama yan. Kaya itong tatlong bagets na na-rescue purma ng News 5 ay naglayas pa dahil sa panakit daw ng mama. Alas 8:30 kagabi nang dalhin sa QCPD Station 10 ng isang tindera ang tatlong batang ito. Bakas ang pagod sa mga bata na may edad 9, 10 at 12. Bitbit nilang isang plastic bag na puno ng damit. Kwento nila, magpipinsan sila mula sa San Mateo, Rizal. Naglayas daw sila dahil sa pagmamalupit umano ng kanilang mga magulang. Kahapon pa ng umaga umalis sa mga bata sa kanilang bahay. Maghapon silang naglakad, suot lang ang kanilang mga tsinelas hanggang makarating sila ng Quezon City. Inihatid sila sa tanggapan ng DSWD sa QC ng ilang miyembro ng media. Pero pagdating sa DSWD, hindi agad tinanggap ang bata. Sa nayon ng kabataan sa Mandaluyong daw itinu-turn over ang mga gaya nila. So yung mga services doon at mga activities are for 0 to 7 years old. Kaya these children ay nirefer sa nayon ng kabataan kung saan doon ang kinakater naman doon at ina-accept ng mga bata ay yung 8 years old above. Napanood ang report na ito ng kapitbahay ni Ginang Marilu Ripia sa programang Sapul sa 5, kaya dali-dali siyang nagpunta sa opisina ng TV5. Si Ginang Ripia ang nanay ng batang lalaki na kasama ng 2 pang bata. Aminado siyang nasasaktan niya ang mga bata pero ito ay para disiplinahin lang sila. Binuyo lang daw ng anak niyang lalaki ang 2 kasama para maglayas. Sinungaling po siya. Kahit kapitbahay namin, tiyahin ko magpapatunay kung anong ginagawa niya sa akin. Sobrang yung ginagawa niya sa akin. Halos lahat ng pabor ibinibigay ko sa kanya. Sinamahan ng News 5 si Aling Marilu at ang mga barangay tanod sa tanggapan ng DSWD sa QC. Makalipas ang 1 oras, hindi naman nabigo si Aling Marilu at kasama niyang lumabas ng compound ang mga bata. Kaya na ako kasi nakita ko ng mga anak ko. Ayun, umiyak sila. Nagkaanuhan ng mga problema. Kala daw nila, yayaman sila pag nakarating sila dyan. Sa nangyaring ito kay Marilu at sa kanyang anak, nangako ang ginang na mas aalagaan at babantayan ng mabuti ang mga bata.